Hello mga Zay! Itsura ng buntis na nagising ng alas 2 ng madaling araw at di na nakabalik ng tulog, ambot na lang. Sinubukan ko na nga matulog na nakaupo kasi sinimura ba naman ako ng bonggang-bongga. Wala pa rin Zay, so inabot na ako ng 4:45. Ayan, nagising na ako sa alarm. Tulad nga na nabanggit ko dun sa sinundan kong video. Dahil nga wala naman akong pag-asa mag-normal delivery. Kasi due date ko na ba, tapos wala pa ding hila. Kaya yun, nung tinanong kung kailan ako magpapabiak, ay bukas, agad-agad. Siyempre, hindi na ako nagpatumpik-tumpik, no? Wala naman ang hihintayin. So ito na nga yung kinabukasan mga Zay. So ayan, kaya ako gumising ng 4:45 kasi kailangan kong kumain. Binigyan na nga kasi ako ng instruction kung ano yung gagawin. So ayan, sa mga nagtatanong kung paano ako nanganak, normal ba o abnormal? Charis. Hindi na nga ako masyadong sumasagot kasi kapag sinagot ko, meron pang follow-up question, ambot na lang. Tapos syempre, dahil nga maraming nagtatanong, paulit-ulit yun. So ayan, CS nga ako, mga inday at mga dudong. Ang dahilan ay wala, trip ko lang, ganon, charot. Yun nga, dahil due date ko na at medyo lumaki na nga si baby. Ang ilai nga ako ay wala talagang kapag-asang bumukas nga ang aking cervix. Slightly used nga ni, charot. At medyo thunders na nga ang person, kaya ayun, mas makunat pa dun sa sinisingil mong may utang sa'yo, ganon. Ay nga pala, kaya ako gumising ng maaga kasi kailangan kong kumain dahil magsisimula na ang fasting. Kailangan kasi yun, 8 hours bago ka nga i-CS. Ayan, dahil nga medyo kabado at saka hindi naman ako pwedeng humiga agad dahil kakakain ko lang. Eh, chinek ko na lang itong mga gamit ni baby kung kumpleto na, no? Siyempre, pati nga yung mga gamit ko din. Ang dami kong dala na para bang magbabakasyon ako. Nakamaleta pa nga. Napagdesisyonan ko nga, magdala na rin itong mga unan-unanan. Total, kasya naman dito sa may maleta. Para in case kailangan, nandyan lang ba? Ang tagal ko na niready ng mga to. Kaya lang, hindi ko nga ma-finalize dahil nga, hindi ko alam kung paano ako manganganak, normal ba or CS. Siyempre, kapag ka normal delivery, ay mas kaunti nga yung dadalhin at mga bibit-bitin. Kasi 24 hours lang ba, pwede ka na nga umuwi kapag ka ganun. Hindi nga katulad kapag ka CS, ay aabutin ka ng 2 to 3 days sa ospital, kaya kailangan mas marami kang dala. Nakaidlip pa nga ako noon ng konti pagkatapos. At fast forward, eto, nakaligo na nga yung buntis. Ay aba, sobrang excited ko nito Zay, pero grabing kaba ko syempre. Ay sabi nga ng iba, ayaw nang masakit, kaya gusto CS, ganun. Eh naisip ko naman, paano hindi masakit, ihihiwain ka nga. At isa pa nga nagpakaba sa akin, dahil nga nurse ako, nakita ko na kung anong ginagawa sa ganyan noon. Ay aba, sa nakikita ko, hindi madali ha. Pero syempre, dahil nakikita ko rin naman kinakaya ng iba, ay syempre, bida-bida tayo, no, kakayanin ko din to. Papatalo ba tayo? Siyempre, laban. So ayan, nilabas ko na nga yung mga gamit na magbabakasyon. Mga anak pala. At ito nga, hinatidan nila kami doon sa may labasan. Sumama pa itong pamangkin ko dahil medyo matagal pa yung oras nila sa pasukan sa school. Bali, dahil wala naman kaming sasakyan, dahil hindi naman talaga ako anak ng CEO, magbubuk nga lang kami ng Grab dyan paglabas. Papunta sa ospital ba? So kasama ko nga yung nanay ko, siya magbabantay sa akin doon sa ospital. At ito, hinantay na lang namin yung sasakyan, no? At pagdating, syempre, sumakay kami agad-agad. So ayan, pa-video-video lang ako pero kinakabahan talaga ako dyan. First time ko nga kasi itong ma-admit sa ospital, no? Malayo talaga ang tingin ko at malalim ang iniisip. Bali mga 30 minutes nga bako marating doon sa ospital. At eto, naghihintay na lang ako dito sa ER, no? So yan, update ko na lang kayo sa mga pangyayaring nagaganap pagkatapos. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Hanggang sa muling daldalan.